Monica POV. Tinitigan ko ang mensahe ni Darius. Sumimsam ako sa aking wine at nagtipa ng reply. Send me the address of your place. Doon tayo mag-usap, Darius. Malamig ang tingin na pinindot ko ang send button. Pagtapos kong mapindot iyon, ay kumuha na ako ng damit para maghanda at magbihis. Dumiretso ako sa shower. I need an hour or two to get ready. Hindi rin ako nagkamali na si Darius mismo ang mag-text sa akin, para makipag-usap. I guess he's making this easy for me. Patapos na ako nang mabasa ang reply ni Darius. He really sent it. Sa isang exclusive tower iyon naka-address, na may sobrang pribadong access. Binigay rin ni Darius ang numero ng mismong unit niya. Muli kong nabasa ang reply niya, at ewan ko ba, kinabahan ako bigla, kahit ako naman ang may binabalak at may plano. Siya dapat ang kabahan at hindi ako. Ako ang dapat na may control ngayong gabi, at hindi siya, maghihintay ako. Tumiim ang tingin ko roon, lalong naramdaman ang lamig sa sistema ko. My teeth clenched in anger. Tuwing bumabalik sa isipan ko iyong ginawa niya, lalo kong nararamdaman ang galit, kaya bumabalik lang din sa akin ang lahat. I will not be guilty. Hindi ako guilty kailanman sa gagawin ko. Totoo naman na niloko niya ako, na pinaglaruan niya lang ako at inuto. Kaya bakit ako makokonsensya, kapag sinaktan ko rin sila? Bakit ako makokonsensya, kapag ginamit ko rin siya? Kapag binalik ko sa kanila ang mga ginawa nila? Kapag sila ayos lang? Kapag ako, bawal? Kapag sila, patawarin ko na lang? Kapag ako, walang kapatawaran? At kung hindi talaga ako niloko ni Darius, bakit hindi niya mapalayo si Kemi? Kung hindi niya ako pinaglalaroan, bakit nandyan si Kemi, at bakit ma-engage silang dalawa? At siya mismo ang nagsabi, tumuloy sa kanya si Kemi, noong nandito sila sa Maynila. Totoo na magkasama sila, hindi ni Darius tinanggi iyon. Pumikit ako ng echo ang mga salita ni Gideon sa utak ko, nang sinabi niya na imposibleng walang mangyari kapag ganoon, lalo na at alam kong may gusto si Kemi kay Darius. Kahit ayaw man ni Darius, kung ginasto ni Kemi at ginawa lahat, posible iyon. Hindi niya lang aaminin iyon, dahil sinong tao ba ang aamin sa sariling kagaguhan? Of course, he will keep on denying that. At sasabihin niya lang na maniwala ako, at dahil uto-uto naman, maniniwala naman ako. Hindi na ito matatapos. Not until I end things with my own hands. Bumalik sa utak ko ang ngiti ni Kemi, her hidden smirks every time she's looking at me, at tuwing tila pinagyayabang niya sakin, na nakuha niya si Darius at totoo ang mga sinabi niya, na siya ang pakakasalan. Lalong umiinit ang dugo ko. Sunod-sunod akong lumagok sa alak. Pati yung pagpapakalat niya ng kung ano tungkol sakin, na ako ngayon ang naninira ng relasyon. At sigurado akong siya ang may gawa niyon. She does it safely, at kapag nagkakagipitan na, palagi siyang nagpapanggap na biktima, at parang siya itong inagrabyado ko. Tiningnan ko ang sarili ko sa tapat ng full-body mirror. Isang short satin dress ang suot ko, at silver heels na kumikinang pa. I also put a ribbon on my hair. Sa mga lumipas na linggo, na napabayan ko ang sarili ko, pakiramdam ko tuloy, ay ngayon ko lang ulit nakita ng maayos ang sarili sa salamin. I sighed again, bago dinampot na ang bag ko at lumabas. Mabuti na lamang at nandito ang sasakyan, kaya may magagamit ako. Adriano is probably somewhere else since his work hours are done. Malamig ang tingin ko sa daan, at halos hindi ko na namalayan ang pagmamaneho ko. Mabilis lang din ang biyahe, dahil hindi naman iyon sobrang layo mula sa current location ko. Pagpasok sa exclusive residential tower, nilibot ko ang tingin ko sa paligid. Nakakuha agad ako ng mga atensyon sa lobby, lalo na dahil sa click ng heels ko. Wala akong tiningnan ni isa. Diretso ang tungo ko sa receptionist, at pagkasabi ko ng sadya ko sa lugar na iyon, nakapasok din ako agad, dahil may notice na agad sila na visitor ako. Binigyan ako ng spare key card sa unit ni Darius, at agad ko namang tinanggap iyon. Thanks, sabi ko at tinahak na ang elevator, paakyat sa tamang palapag. Pinag-cruise ko ang mga braso sa tapat ng dibdib, habang naghihintay sa loob. Kahit anong pigil ko sa sariling nararamdaman, hindi matanggal-tanggal ang kaba sakin.
Hindi ko alam kung bakit ako ang kakabahan. Ganoon ba talaga ang epekto ng isang Darius Escudero? Para matakot ako sa kanya. Siya dapat ang matakot sa akin ngayong gabi. Ako ang niloko niya, at ako ang may karapatan na magkaroon ng kontrol ngayon. Hindi ako nahirapan na hanapin ang unit ni Darius, at noong pagmasdan ang tapat ng kanyang pinto, unti-unting naluso ang kabang naramdaman ko, at napalitan ng purong galit. So, this is the place, kung saan tumuloy si Kemi. Is this where they first had make love? At sino pang ibang babae ang nakapunta rito? Marami na siguro, kaya hindi siya nag-aalangan na ibigay sa akin ang address at numero ng unit. Mariin kong hawak ang bag ng swipe ang keycard sa labas. Hindi na ako kumatok, dahil inaasahan na rin naman ni Darius ang presensya ko. Nakapasok ako agad sa kanyang unit. Paghakbang ko pa lang ay nanuot na sakin ang pamilyar niyang pabango. Tahimik pagpasok ko at rinig na rinig ang aking heels. Hindi ko pa nalilingon ang buong unit ni Darius, nakita ko na siya. Napalunok ako agad, nang makitang nasa sala lang siya, at mukhang naghihintay. Nagtama agad ang paningin namin ni Darius. Sobrang dilim ng tingin niya sa akin. His eyes were mad at sa sobrang lamig ng tingin niya, parang nanginag agad ako. Pero pinanatili ko ang naiinis kong tingin sa kanya, na animoy ginagambala niya ang gabi ko. Hawak ang bag sa kanang kamay, ay nagtaas ako ng kilay sa kanya nang tumayo siya, at nilapitan ako. Nahulog ang tingin ko sa katawan niya. Darius is again topless, at ganoon yata katagal ang gulong nangyayari, dahil parang ang tagal ko na siyang hindi nakita sa ganoong ayos, his masculine body filling my view. Kahit tanawin ng abs niya, nanibago ako. Pagkalapit, hinapit ni Darius agad ang bewang ko. Nagangat ako ng tingin dahil sa tangkad niya, noong tumapat siya sa mismong harapan ko. Naramdaman ko ang mainit niyang palad sa katawan ko, nang dinaikit niya ako sa kanya. Hindi ko alam kung lasing na ba siya agad, o sadyang galit na galit lang. Kinuha niya ang bag ko, at nilagay iyon sa mesa. Nasaan si Gideon? Mabigat ang paghingang tanong ni Darius, habang ginagawa iyon. Huminga ako ng malalim. Anong pakialam? Hindi ko pa iyon natatapos, napapikit na ako nang hinalikan agad ako ni Darius. Mapang-angkin iyon, at hindi mapigil ang ibaba sa leeg ko, habang dinidiin niya ang sarili. Nasaan? Mariin at nakakaliyong tanong ni Darius. At bakit ang tagal mo? Tumuloy ba siya sa hotel room mo? Anong ginawa niyong dalawa, Monica? Sunod-sunod ang madilim niyang mga tanong. Bumabang muli ang mapang-akin niyang mga halik sa leeg ko, tila napigtas lahat ng pagtitimpi. Ano ba, Darius? Asak ko, napapa-atres dahil sa mararahas at matutunog na halik. Anong ginawa niyo, Monica? Magkasama kayo sa hotel na yun. Kailan pa? Sobra-sobra ang diin niyang tanong. Darius, ano ba? Tinulak ko siya ng kaunti, kaya napahiwalay sakin ang lobby niya. Inis kong tiningnan si Darius, at ang namumungay na mga mata niya, na puno ng paninibugho, ay nahulog sa mga labi kong natikman niya. Umawang ang labi niya na tila bitin na bitin, halos habulin niya ang labi ko. Tinulak ko ang kamay ni Darius. Nilagpasan ko siya kaya sinundan niya ako ng tingin. Nilaybot ko ang tingin sa unit ni Darius, at sumilay ang galit sa dibdib ko, lalo na noong makita kung gaano nga kaganda itong unit niya. Medyo madilaw ang ilaw ng chandelier. Tila kumikinang ang malagintong mga ilaw sa pader. Isang tingin lamang, at nakikinita mo na agad ang mga presyo ng bawat materyales. Not to mention, that he's in one of the most expensive residential tower in Metro Manila. So, dito pala nila ginawa ang sinasabi ni Kemi. Naramdaman ko agad ang yakap ni Darius mula sa aking likod. Napapikit ako, dahil sa yakap niya, na parang ayaw niya akong mawala. He pulled me and hugged me from behind. Kinulong niya ako sa mga bisig niya, at naramdaman ko ang mga braso ni Darius sa akin. He buried his kiss on my shoulder. Monica, miss na kita, napapaus niyang yuzel. Lasing ka ba, Darius? Tanong ko. Napatingin ako sa mamahaling alak sa kanyang table. No, he whispered while kissing my neck. Pati kamay niya ay naglilikot at humahaplos, na tila ngayon lang niya ako nahawakan ng ganito. Nakainom ng kaunti, but I'm not drunk, Monica. Huminga ako ng malalim. Bakit kailangan niyang uminom?
Ganoon ba kahirap para sa kanya, ang magpaliwanag na kailangan niya ang tulong ng alak? Lasing ka, Darius. Hindi, mariing sagot niya. I swear, I'm not drunk. Panipi. Inalis ko ang kamay niya sa tiyan ko. Pigil na pigil ko ang galit na itulak siya palayo sakin. Pero lalo akong niyakap ni Darius at hinapit mula sa likod. I'm not fooling you, Monica. May rason kung bakit ganito. Kailangan ko ng panahon, Monica. Can you please trust me? Napapaos ni Darius na bulong, dahilan para manlamig ang mga mata ko. Huwag mo akong lokohin. Tumigil ka na, Darius. Hanggang ngayon ba naman, uutuan mo pa rin ako? Mapait kong tanong. Bumigat ang paghinga niya, at dahil yakap niya ako ay ramdam na ramdam ko ang tensyon sa kanya. Hindi kita inuuto, hindi kita inuto kahit kailan. Alam mo yan, Monica. Sabi ni Darius, at siguro'y dala ng matinding galit, kahit iyon pakiramdam ko ay parte ng pangmamanipula niya. No, you fooled me, Darius. Dahil kung hindi, bakit may Kemi? Uminit ang sulok ng mga mata ko, umaahon ulit ang lahat-lahat sa kin. There's a reason. I can't tell yet. Reason. Anong klaseng rason ba iyan, Darius? Palusot mo na naman ba, yan? Ma-engage na lang kayong dalawa, pero nakukuha mo pa ring magsinungaling. May nangyari na nga sa inyong dalawa, di ba? Puno ng hinanakit kong sinabi. Pilit kong kinalas ang yakap ni Darius, pero lalo niyang inikat ang braso sa tiyan ko. No, he whispered painfully. I told you, Monica. Walang nangyari ng gabing, yun, sabi ni Darius. Napatigil ako ng kaunti, at na-trigger. Ng gabing, yun. Paano bago yun? Pagkatapos, kagabi, kanina, sunod-sunod kong tanong, parang pinipiga ang puso sa bawat sinasabi. Kung para sa iba, mababaw ang usapin na iyon, pues sa akin hindi. Because he has always restrained himself pagdating sa akin. Hindi ko maintindihan. Tiniis niya ako, pero ang babae na iyon, hindi. Anong gusto niyang iparating? Na talagang pastime lang ako, at hindi niya ginagawa sa akin, kasi magkakaroon siya ng responsibilidad. Natatakot siyang panagutan ako, kaya make out lang. He's playing it safe, then. Gago nga siya. Sobrang gago niya. At nilang dalawa ng babaeng iyon. Napatitig si Darius sa akin, at katulad noon, nakita ko ang pagdaan ng sakit sa mga mata niya. Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Malamig na tanong ni Darius. Huwag mong questionin ang tingin ko sa'yo. Huwag mo akong idaan sa mga ganyang salita, Darius, malamig ko ring ganti, at kinalas ang kamay niyang nakayakap sa akin. Nabitawan niya ako, at napaatras ng kaunti. Darius heaved a sigh. Hinarap ko siya at kilo-kilong pagpipigil ang ginawa ko, para lang hindi ulit mag-breakdown sa harapan niya. Tama na ang pag-iyak ko sa kanya. Hindi na dapat ako mag-aksaya ng luha, sa taong niloloko lang din naman ako. Walang nangyari, Monica. Lasing si Kemi noon galit na sumugod dito, gabing-gabi na yun at masama ang panahon. And then she passed out, paliwanag ni Darius, habang nakatingin sa mga mata ko. At hindi siya rito sa unit na ito tumuloy. Sa kabila, I own the whole floor, sabi ni Daisha sabay hapit ulit sakin palapit. Nangunot ang noo ko. Gusto kong isipin na nagsisinungaling lang siya. Nagtama ang paningin namin. His eyes were sparkling, panay ang kanyang paglunok, na tila hindi maatim na iyon ang tingin ko sa kanya. Ang galing mong hamabi ng kwento, mariing sabi ko, at tinulak na naman siya. Bumuntong hininga si Darius. Sinubukan kong kumawala sa yakap niya, pero lalo niya akong hinapit. Bakit hindi mo itanong sa baba, Monica? Call the receptionist right now, and you'll know I'm telling the truth, mariing sabi ni Darius. Malay ko kung binayaran mo rin, yun. Para sakyan lahat ng kasinungalingan na, yan. Nag-init ang sulok ng mga mata ko. Hindi ako maniniwala sa kanya. Gawa-gawa niya lang, yan, Monica. Inuuto ka lang ulit. Don't you dare fall on his tricks twice. At bakit ngayon pa siya nagpapaliwanag? Kasi hindi agad ako pumapayag na makipaghalikan sa kanya. Dahil sa galit at lamig na naramdaman, at sa halo-halong emosyon, gusto ko na lang tapusin ang gabing ito. Hinarap ko si Darius. Ang namumungay niyang mga mata na puno ng dilim, ay unti-unting bumaba sa akin.
I looked at him coldly. Hinubad ko ang itim na lace glove sa kamay ko. Darius stared at me. Bumalatay ang kaunting gulat, at pagkatigil sa kanya, but I can see his eyes slowly getting darker each time. Hinubad ko rin ang heels ko. Lahat yun, habang tinitingnan ko siya ng malamig, at sinisikap na huwag ipakita ang nararamdaman ko, ng mga sandaling yun. Ang kabog ng dibdib ko, walang mapaglagyan. Malamig ko siyang tiningnan. Tinulak ko siya sa kama, at agad akong sumampa roon. Darius's eyes caught mine. I locked him in between my legs. Monica, he called softly, pero nag-igting ang kanyang panga. Let's have make love, yuzel ko. Ako na mismo ang nag-abot sa kanyang lobby. Hinapit niya ang bewang ko, at sinalubong ang lobby ko ng walang pag-aalinlangan. Hindi kita niloloko, Monica. Hindi dahil ayaw ko pang gawin natin, ay nangangahulugang ayaw ko. You don't know how much I held myself back. You don't have a single idea how much I badly want you. Not even a single deal, mariing sabi ni Darius, at hindi na mapigil ang sarili. Bumaba ang kanyang mga halik sa leeg ko, mapang-angkin at tila hindi rin mapipigil ngayong gabi. I want you, Monica. At kahit ilang beses mong ipagpilitan sakin, na may nangyari sa amin ni Kemi, hindi ako mapapagod na ipaliwanag sa iyong wala. At kung palagi mong kinu-question, kung bakit hindi natin ginagawa, may rason ang bagay na, yun, Monica, mariing sabi ni Darius. Hindi dahil niloloko kita, hindi dahil natatakot ako sa responsibilidad, at lalong hindi dahil natatakot akong kailangan kitang panagutan. Hindi ako natatakot, bulong niya sa napapaos na boses. Gusto ko siyang tawaging sinungaling. Lalong sumisidhi ang galit sakin, at kaunti na lamang ay hihikbi na. Monica, sinungaling, yan. Bakit ka magpapauto ulit? Hindi make love ang basehan ng pagmamahal, Monica. Hindi ibig sabihin na hindi ko ginawa sa'yo, hindi kita mahal. Hindi ganoon iyon, pagdidiin ni Darius. His voice sounded like it's been a long, painful journey for him, too. Ang ikama ka ba ang paraan para patunayang mahal din kita? Madilim niyang tanong, pain scattering across his voice. Naghihintay ako sa iyo, Monica, at hindi ako mapapagod na maghintay, pero kung iyan ang paraan para patunayan ko, at maniwala kang mahal din kita, then let's do it. Gawin natin, madilim ni Darius na dagdag, at hinalikan muli ang leeg ko. Inangat niya ako sa kanyang kondongan. Marahas ang bawat galaw. Gusto kong isipin na niloloko niya ako ngayon, but I'm determined to ruin them, si Kemi at siya na rin, kung saan man kami dalhin ang bagay na ito. Pinaikit ko ang mga mata, habang nararamdaman ang kamay niyang nagiging mapaghanap, sa bawat halma ng katawan ko. Then, do it. Kung mahal mo talaga ako, Darius, yuzel ko. Namigat ang talukap ng mga mata ko, sa mabigat na mga salitang binitawan ko. Napatitig siya sakin. Strong desire filled his eyes. I will prove to you how much I want you, bulong ni Darius. At hinalikan niya ang leeg ko, at damiin ang hawak sa bewang ko. Nakakapaso ang haplos niyang dumidiin, para damhin ang katawan ko, at naglalakbay sa mga parteng gusto niya. I know I'm tricking him right now. At hindi ko alam kung lasing ba siya, kung kaya't nahuhulog siya agad sa gusto ko. Because after this, I'll make sure he'll be tied to me, kahit pa sabihin niya o ng mga eskodero, na si Kemi ang kailangan niyang pakasalan. I won't let them be happy. Darius kissed me more passionately. Hinalikan niya ako at kinulong sa mga bisig niya. Inangkin na kanyang-kanya. He took everything from me that night, kung kailan ikakasal na siya sa ibang babae. I made him slip and fall into my arms. Wala akong ginawa kundi maluso sa bawat halik, at pag-angkin niya, marahan man o marahas. And Darius didn't stop, until he had proven me enough how much he loves me. Bawat haplos niya, pakiramdam ko, ay mahal na mahal niya ako. Kahit alam kong hindi naman. Nang sumikat ang araw, sunod-sunod na pag-ring ng cellphone ni Darius ang gumising sakin. My head is spinning and it hurts so bad. Nakapikit pa rin ang mga mata ko, at una kong naramdaman, ay ang mainit na braso ni Darius na nakayakap sa aking tiyan. Wala kaming kahit anong suot,
At tanging ang makapal na puting comforter sa kanyang kama, ang tumatabon sa aming dalawa. Unti-unti akong napamulat, at lalong nagkamalay sa paligid. Napatingin ako sa aking katabi. He was still sleeping when I woke up. Nawala sa isip ko ang cellphone, na nagri-ring kanina, dahil namatay rin iyon agad. Nang matingnan ko si Darius, parang bumaha ang mga alaala ng nangyari, kagabi lamang sa isipan ko, at nagsimulang dagain ng kaba ang aking dibdib. Tinitigan ko si Darius. Napakurap ako, at agad na uminit ang sulok ng aking mga mata. Parang pinuno ng hangin ang aking dibdib, at masakit para sa akin ang huminga. Wala na, nagawa ko na, niloko ko na si Darius. Napatitig ako lalo sa kanya, at pilit na kinukumbinsi ang sarili ko, na tama ang ginawa ko. Hindi ako dapat mag-guilty. Niloko nila akong dalawa. Pinaglaruan niya ako, kaya tama lang itong ginawa ko. Paglalaruan ko rin sila. Habang tinatitigan ko si Darius, para akong sunod-sunod na hinagupit ng kung ano-anong realisasyon. Akala ko paggising ko, at katabi ko siya, mahahanap ko ang satisfaction na nagawa ko na siyang makuha. I thought I'll be happy, dahil may tsansang hindi na matuloy ang kung anuman sa kanilang dalawa ni Kemi. Akala ko magiging masaya ang pakiramdam ko, dahil nasa akin siya, sa halip na kay Kemi. Pero bakit ganoon? Wala akong maramdaman kundi sakit. The pain was too much, and it barely allowed me to breathe. Parang pinipino ang durog-durog ko ng puso. Ganito ba ako katanga, para hayaan na masira ako, basta masira ko lang din silang dalawa? Ito ba ang kaya kong abutin, para lang maghayganti? Para lang punan ng galit, na nararamdaman ko sa aking dibdib. Pinunasan ko ang tahimik na luha na kumawala sa mata ko. Ni hindi ko namalayan iyon. Lumunok ako at pinaikit ko ang mga mata, para pakalmihan ang nagwawala kong sistema. There's no turning back, Monica. Walang puwang ang guilt ngayon. Dinampot ko ang cellphone ni Darius. I know his password, kaya ako na ang nag-reply sa mensahe ni Kemi. Where are you? Why are you not answering my calls? Malamig ko iyong tiningnan. Nagtipa agad ako ng mensahe. He's still sleeping. Let me know if you want me to wake him up. Mabilis na nagkaroon ng reply, at namali pa ilang letre doon, tila nagmadali ang mga daliri na sumagot pabalik. Tinatanong kung sino ang nasa kabilang linya ng usapan. Hindi ko yun agad ni-replyan, kaya lalong dumagdag ang mensaheng pumasok. I said, who is this? Sa nanlalamig kong sikmura ay nagtipa akong muli. Monica. Pagtapos kong may send iyon, ay pinatay ko na ang cellphone. Gumalaw si Darius mula sa kama, at hinagilap niya ako. Nang mahuli ang aking bewang, niyakap niya iyon agad, at hinapit niya ako palapit. Huminga ako ng malalim, pumikit ulit, at hinayaan ang lahat na tila pinauubaya na iyon sa ihip ng hangin. Sa sunod na pagdilat ng mga mata ko, malakas na kalampag ang narinig ko. At bago pa ako magkamalay ng tuluyan, narinig ko na ang gulat na boses ni Tita Michelle. Oh, my God! Napasinghap siya, at nahulog ang dalang bag sa sahig. Lumikha iyon ng panibagong kalabog. Napatikip sa bibig dahil sa gulat. Doon ko lang napansin, na nakapasok na sila sa loob. Kemi was too stunned to speak. Gulat na gulat siya, at biglang namutla habang pinagmamasdan kami ni Darius. Parang nilubog sa yelong nag-uusok sa lamig. Mabilis ang mga sumunod na nangyari. Hindi ko na rin alam kung paano pa ako nakabalik sa mga Escudero. Hindi ko alam kung nasaan si Kemi, ng mga sandaling iyon, dahil bigla na lamang siyang nawala ng umagang iyon. Monica, are you okay? Tanong ni Tita Michelle. Tumango naman ako, bahagyang yumuko. I'm fine, Tita. I bit my lip to calm myself. Naupo kami sa sala. Pagkarating namin sa mga Escudero, naroon na pala sina Dad at Tito Dante. Wala pa man ay napapapikit na agad ako sa mangyayari, pero nilakasan ko ang loob ko, dahil ginusto ko ito. At alam ko ang kahahantungan ng lahat ng ito. Darius, totoo ba? Ang unang tanong ni Tito Dante, siguro'y naipadala na ni Tita Michelle ang mensahe. Nagtama ang paningin namin ni Darius, pero wala akong pinakitang emosyon sa kanya. Puno ng kaseryosohan ang mga mata niya, tila hindi rin atres, at inamin ang nangyari. Nangunot ang noo ni Dad. Tumayo rin siya.
Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Dad, naguguluhan kung bakit kinuwelyuhan ni Tito Dante ang anak, at bakit tila may mainit na tensyon sa aming lahat. Tita Michelle sighed. Hinaplos niya ang balikat ko, na tila handang protektahan ako kanino man. Unti-unting napagtanto ni Dad ang nangyayari, nagpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa ni Darius. Seryoso ang mga mata ni Darius, at mukhang determinado. Pakakasalan ko ho si Monica, mabigat ang paghingang sabi ni Darius. Napalunok ako. It was a punch in the gut. Para niyang binigyang tinig ang resulta ng pinakamaling pagkakamali na ginawa ko. At alam naming pare-pareho, na sa sandaling narinig iyon ni Dad, hindi na maaaring mabali ang salitang iyon. Anong ibig nitong sabihin? Darius, Monica, damiin ang tinig ni Dad, tila kailangan pa ng kumpirmasyon, dahil mahirap paniwalaan. Tumayo na si Tita Michelle. Agaton, kumalma ka. May nangyari na sa kanila, at wala na tayong. Hindi na natapos ni Tita Michelle ang sinasabi, dahil sa tingin na ginawad sa akin ng aking ama, tila tinatanong kung may katotohanan ba iyon. Napalunok ako. A tear fell from my eye, iyon na ang nagsilbing sagot ni Dad. Bumalatay ang pagkabigla sa kanya, mukhang wala sa hinagap ang impormasyon na iyon. Pumikit siya, at tila bumagsak pabalik sa kinauupuan. Agad na tumawag ng maid para dumalo kay Dad. Pati ako ay napatayo. Darius, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang ginawa mo sa Unica iha ko? Hindi ba't ikakasal ka na? Mariin at tila pinamukha iyon ni Dad kay Darius. Pananagutan ko ang anak niyo, Don Agaton. Mukhang, di maproseso ni Dad ang nangyayari. Kahit si Darius ay mukhang nasa isang malaking dilema. And I'm right, because he didn't expect na ganitong-ganito ang mangyayari kinabukasan. And it's all part of my plan. Kaya walang nakakagulat para sa akin. Napasinghap lamang ako, noong tuluyang kwelyuhan ni Dad si Darius. Nakatanggap siya ng suntok. Napatayo ako. Dad, tawag ko. Pati si Tita Michelle ay napatili na rin sa gulong nangyari. Kilala mo ang anak namin noon pa, paano mo nagawa yan kay Monica? Malaki ang tiwala namin ni Katerina sa pamilya niyo. Ang mabibigat na salita ni Dad. Labis ang kanyang pagkadismaya, at pati sakin ay nag-aapoy ang galit, gulat, at dismaya niya. Akma akong lalapit pero pinigilan ako ni Tita Michelle. Tinanggap lang ni Darius ang mga suntok na iyon. Kahit nakita ko na nagdugo na ang kanyang labi. Darius, hindi ko mapigilan na tawagin siya, kahit hindi naman dapat. Binitawan na rin ni Dad si Darius. Nakakuyom ang kanyang kamay, at napatukod sa mesa. Tiningnan niya ako, at pinilit kong kausapin si Dad sa aking mga mata. Ano ito, Dante? Anong ginawa ng anak mo sa anak ko? Galit na tanong ni Dad kay Tito Dante. Michelle, ano ang mararamdaman ni Katerina, kung narito siya para sa kanyang anak? Umaalingaw-ngaw ang sigaw na iyon. At kahit ultimo si Tito Dante, napatahimik sa galit ni Dad. Agaton, kumalma ka nga. May namamagitan kina Monica at Darius noon pa. Hindi ito katulad ng iniisip mo, dahil hindi magagawa ni Darius na gawin kay Monica ang bagay na, yun. Sabi ni Tita Michelle. Michelle, mali pa rin, dahil tinuturing nating anak si Monica. May relasyon man o wala. Si Tito Dante sa istriktong boses. Nahilo ako lalo sa palitan ng mga mabibigat na salita. Monica, tawag ni Darius, at hinawakan niya ang siko ko. Are you okay? Tumango lang ako. Si Dad ay lalong nagdilim sa galit. Ano ang engagement mamaya? Hindi ako papayag na maagrabyado ang anak ko rito. Kailangan panagutan ng anak niyo ang anak ko. Tumango si Tito Dante, mariin ang bawat ekspresyon, na tila hindi matatapos ang diskusyon na ito rito. Huwag kang mag-alala, Agaton. We will fix this as soon as possible, ang mariing pahayag ni Tito Dante, at tiningnan kaming dalawa ni Darius. Pakakasal kayong dalawa, sa lalong madaling panahon. Umiling-iling si Dad, mabigat ang paghinga, na tila sirang-sira ang tiwala, at gusto pang pagbayarin si Darius. Sinisira ninyong dalawa ang magandang pagsasama ng pamilya natin. Hindi kami makapapayag sa kahihiyang ito. Hindi ninyo pwede dumisan ang pangalan ng mga Pimentel at Escudero. Tumiim ang panga ni Darius. He was in so much frustration, too.
At alam ko, kahit determinado siya na panagutan ako, hindi sa ganitong paraan. Hindi ganito na nagkagulo bigla. Mahal ko si Monica. At pananagutan ko ang anak niyo, ang determinadong sabi ni Darius. Hindi ako makasagot. Hindi ako makapagsalita. This is just for revenge, Monica. Ginawa mo ito dahil may dahilan. Hindi dahil magpapakaasawa ka kay Darius. At hindi kanya mahal. Don't you dare believe him. Dad, tawag ko kay Daddy, noong umalis siya sa hapag. Narinig ko rin ang mariing tinig ni Tito Dante, nang kausapin si Darius. Pabagsak itong napaupo sa upuan, at agad na pinakalma ni Tita Michelle. Mag-uusap tayo, Darius. Pakakasalan mo ang anak ng Tito Agaton mo, sa ayaw at sa gusto mo. And call the engagement with the Hermoses of immediately, ang sabi ni Tito Dante. And the Escuderos are known to be men of principles. Hindi sila kailanman tumalikod sa responsibilidad. That's why some of them got married, and fell into trap marriages, dahil sumusunod sila sa tradisyon. Hindi sila tumatalikod sa pangako, sa salita, sa mga nagawa. Once they did it, they will take full accountability and commitment. They don't break promises. Dad, tawag ko kay Daddy, kahit hirap na sumunod sa kanya. Ano ang nasa utak mo, Monica, at bakit mo ginawa ito? You disappointed me. Pinagbigyan ko ang lahat ng kapritsyo mo, kaya bakit mo ito ginawa? Saan ba ako nagkulang sa pagpapalaki sa iyo? Wala na ang mama mo, pero hindi kita pinabayaan. Monica, what are you doing with your life? Nagsimulang mag-init ang sulok ng mga mata ni Dad, sa matindi niyang galit at dismaya. At doon ako hinagupit ng matinding katotohanan, sa pagkakamali na ginawa ko. Bumagsak ang luha ko. Dad, wala, hindi sa inyo ang problema. Dad, mahal ko talaga si Darius. Paliwanag ko sa matinding takot at sakit. At ngayon, dahil sa lahat ng ginagawa ko, pakiramdam ko pati ako ay nagsisinungaling ngayon, kahit iyon naman ang totoo. Mahal ko si Darius. But the pain and anger in my heart is too much. And they made me go through so much pain. Kaya hindi ako papayag sa gusto nila, na makasal sila ni Kemi. Not in this lifetime. Mahal, Monica, you are barely a woman yet, iha. Ano ang alam mo sa pagmamahal? Mariin na tanong ni Dad. At lalong kumawala ang luha sakin. Nangunot ang noo ko, at naramdaman ang labis na frustration. That's the exact reason, kung bakit nawalan ako ng tiwala sa sarili ko, Dad. People will always use that thing against me. Dad, mahal ko si Darius. At totoo iyon. Bakit hindi ninyo halata noon pa? Even Mommy Katerina knows it. At kahit di niya sinabi sa akin, alam ko na alam ni Mommy, ang dahilan kung bakit nagkaganoon, after I went to Batangas with Darius. Napahila mo si Dad sa kanyang palad. Batangas. For Pete's sake, Monica, that is almost 5 years ago. Exactly, Dad, 5 years ago. I bit my lip as tears flowed down my cheeks. 5 years and the pain of rejection is still here. 5 years, at kahit nasa El Amadeo ako o nasa Manila, si Darius pa rin. Dad, 5 years ago? Pero bakit kahit paulit-ulit akong masaktan kay Darius, then why am I still here? Panipik. Hindi sumagot si Dad. Lalong bumagsak ang luha ko. Dad, believe me, when I said that the whole world is against this. Yet it remained. Kaya kung hindi ito pagmamahal, hindi ko na alam kung anong pagmamahal ang sinasabi ninyo. If I don't really love Darius, it wouldn't have hurt this hard. Tila kasing bilis ng bagyo ang pagdaan ng nangyari. Tila nagkaroon ng kaunting puwang, sa pagitan ng mga Escudero at Pimentel, ngunit kahit ganoon, nagpatuloy ang ugnayan ng dalawa. Sa pagdating ng engagement party, dumating si Kemi na luhaan. Paglabas ko mula sa kwarto, ay nakita ko siyang nakaluhod sa harapan ni Tita Michelle. Na-cancel na rin ang party. Lahat-lahat ay biglang nawala sa kanya ng parang bula. Sunod-sunod ang paglabas ng articles tungkol sa mga Hermosa. Ang tungkol sa pagnanakaw nila sa leading construction company, sa buong bansa. At napatunayan iyon ng mga legal na ebidensya,
na sila ang nasa likod ng malaking nakawan sa Escudero Corporation. Naging laman si Kemi ng mga balita, kung paanong ginamit niya si Darius. Pinatuloy ko rin kay Dad ang pag-pull out ng investment sa kumpanya nila at ginawa niya. Donya, patawad po. I know nothing about the mess in the company. Donya, please, don't cancel the engagement. Nagmamakaawa at nanginginig niyang sinabi sa tapat ni Tita Michelle, na puno ng pagkadismaya. I liked you for my son, Kemi. Kahit alam ko na may gusto si Monica sa anak ko, ay tinuloy kitang itulak kay Darius, dahil akala ko'y totoo ang motibo mo sa pamilya namin. I've hurt Monica, and trained her heart, dahil hindi ko rin alam kung mabibigyan katuparan, ang nararamdaman niya sa anak ko. But I'm so wrong about pushing you to my son, Iha. This is a big disgrace to my family. Ang malusutan kami ng mga taong pinagkatiwalaan namin. Donya, please, kailangan ko si Darius. Kailangang matuloy ang pagpapakasal namin. Patuloy siya sa pag-iyak, pero wala akong naramdamang awa. Hanggang sa mapatingin siya sa akin, na nasa labas lamang isang pinto. Nag-apoy sa galit ang mga mata niyang luhaan. Si Monica. Siya ang may gawa nito, Donya. She ruined my name, dahil nagseselos siya at matanggal ng may inggit. Pinikot niya si Darius. Inagawa niya sakin. At ginawa niya ang malaking kalokohan na ito, para maghayganti. Sunod-sunod niyang sinabi. Napahinga ako ng malalim. Nanlamig ang aking tingin, at nanatili sa tapat ng pinto, watching her fall down on her knees. Donya, please, the Hermoses can't afford to go down. Donya, parang awa mo na, kailangang matuloy ang engagement. Napatingin sa akin si Tita Michelle. Samagap ako ng hangin, para makahinga ng maayos. Nakita ko si Darius mula sa pasilyo, at nang magtama ang paningin namin, malamig ko siyang tiningnan at tinalikuran sila. Sinaktan kanila, Monica. Kemi ruined your name in El Amadeo. And they wanted this war. Sila ang nagsimula ng pagbabaga ng apoy. I lit it and spread it like wildfire. Pero nakalimutan ko nga palang masamang paglaruan ng apoy, dahil kaunting mali, ay maaari kang mapaso. Hinayaan ko na lamunin ng matinding galit ang puso ko, at ginawa ang pagkakamaling ito. And it felt okay at first, pero sa huli, unti-unti akong nilamon ng pagkakamali, ilang panahon man ang lumipas, and sometimes, I wished I never loved Darius. Dahil napakahirap niyang mahalin. I battled the whole world, when it said no. Pero sa huli, ako rin pala ang aayaw. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata, maraming salamat po.